Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tekpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa puntong ito ay bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Bureau of Internal Revenue dahil atin po nga pag-uusapan ang paglulunsad po nitong tinatawag na bagong taxpayer portal. At kaugnay po nito ay makakasama na po natin ang opisyal na tagapagsalita po ng BIR, walang iba kundi si Attorney Brianna K. De Los Santos. Attorney De Los Santos, magandang araw po at welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw rin po, Ma'am Steph, at sa lahat ng viewers po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat pong muli sa pagsama niyo po dito sa programa. Unang-una po sa lahat, attorney, ano po ba ang pangunahing dahilan kung bakit po inilunsad ito nga pong bagong taxpayer portal? Ang pangunahing layunin po sa paglunsad ng ating bagong taxpayer portal is para maging mabilis, simple at organisado na makikita lang sa isang digital platform ang lahat ng tax records and transactions ng ating mga taxpayer. So, before po inilunsad yung taxpayer portal, fragmented po makikita yung tax record ng taxpayers. So ngayon, para hindi na po kailangan magpunta sa BIR, mag face-to-face transactions, inilunsad na po itong single digital platform na tinatawag nating taxpayer portal. Attorney, paano po ba eksaktong makatutulong po itong taxpayer portal na ito sa pagpapadali po ng pagbabayad at pag-file po ng buwis ng ating mga taxpayers? Ma'am Steph, makakatulong po ito kasi makikita na po ang records ng taxpayers. Kung dati po makikita po sa iba't ibang system ng BIR, ang registration, ibang sistema na naman po para mag-check ka ng filing and payment. Ngayon, sa iisang taxpayer portal, makikita na po lahat ng tax records ng taxpayer. So dati po kasi, nagbabayad ka, you have a proof that you have filed a return or a receipt that you have paid your taxes. Pero hindi po siya nakikita sa isang system portal lang. Ang gagawin po ng taxpayer, ang i-check niya pa yung iba't ibang systems ng BIR para makita ito. Sa ngayon, para mas mapasimple at mas madali, isang portal na lang po ang papasukan nila at makikita na po nila. So anong makikita po doon? Registration details, yung mga filed tax returns, payment history, at meron na rin pong ledger. So kung saan makikita na yung return na final may corresponding payment. Bukod sa inyo pong mga nabanggit po kasi
nabanggit nyo kung ano po yung mga makikita po, no, dito sa taxpayer portal na ito, ano-ano pa po yung mga pangunahing features po o serbisyo po na maihahandog po ng BIR through this taxpayer portal? So, Ma'am Steph, yung sa aming taxpayer portal, as sabi ko na po, nakikita ang registration profile. Dati po kasi makikita mo yan sa certificate of registration, yung hard copy na ini-issue. So, wala ka pong system na mapapasukan at para matingnan mo kung ano ang mga taxpayer records mo. So, unless mag-update ka ng registration sa ORU. So, ngayon doon, pag enter mo sa account mo, makikita mo na yung mga tax types mo, kung ano ang mga types na registered ka, ano ang mga form na kailangan mo gamitin para mag-file at yung mga deadlines. Meron din pong tax return monitoring. Lahat ng mga tax returns na na-file mo, mafi-filter mo yan by tax type, form type, return period, same as a payment, mafi-filter mo at mache-check lahat. So, meron din po tayong notification feature. Yan po ang nagno-notify sa ating mga taxpayers ng kanilang deadlines. Ito naman po, Attorney De Los Santos po, no? Paano po masisiguro naman ng BIR ang security at privacy po, no, nitong matatawag natin na information nitong mga gumagamit po o gagamit ng taxpayer portal? Ang pangunahing consideration po sa pagdisenyo ng taxpayer portal is masiguradong secure at centralized ang platform na ito. So, we made sure na ang system is ma-ensure ang integrity, seguridad at proteksyon ng taxpayers. Ilansunod po sa data privacy standards at meron din po kaming section 270 of the tax code, yung taxpayers record. So we made sure na dapat ang makaka-access nito using the two-factor authentication method ay the taxpayer itself. Sa ngayon po, no, para lang sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service, ay para kaninong uri po muna ng taxpayers muna available ang pilot implementation po ng system dyan po sa taxpayer portal? Sa ngayon po, since the development of the taxpayer portal is a phase development. So, sa ngayon, nasa initial stage tayo, which is the pilot implementation. So, para lang po muna ito sa mga large taxpayers. So, ito sila yung mga taxpayers na registered under the large taxpayers. So, pinili muna ang mga LT registered taxpayers para masubukan at mapahusay ang sistema. And speaking of dahil nabanggit yun na per phase po pala, no, ang magiging implementasyon ng sistemang ito ay given po, no, the number of phases na inyong nabanggit, kailan po inaasahan, no, kailan po maaaring asahan ng publiko na magiging available po ang portal na ito sa lahat ng nagbabayad ng buwis dito sa Pilipinas? Sa ngayon, Ma'am Steph, is we have no exact date on the nationwide rollout. So, we are still in the initial stage. So, ang goal po natin is to widen to all taxpayer segments. So, para po we are continuously working, systems refinement, para po kung magiging okay na, unti-unti namin i-roll out sa mga ating taxpayers, which will eventually lead to a nationwide rollout. Ito naman po, no, paano naman po makatutulong ito nga pong taxpayers portal sa pagbabawas po ng red tape, no, at syempre yung personal po na pagpunta ng mga taxpayers sa opisina po ng BIR? Yun nga po kanina na sabi ko, mas mapadali na po ang pag-monitor ng ating tax records. Dati po kasi kung walang portal, hindi alam ng taxpayer saan sila pupunta, anong system ang kanilang papasukan para makikita yung registration, filing, and payment. Originally kasi kung wala pa po ang portal, ang proof po na nagbayad is yung email confirmation.
pero wala ka pong sistema kung saan makikita mo na nung binayad ko po ng January 2026, dahil May na tayo or pa June na nga tayo ngayon, babalikan mo po email mo, pero wala pong portal si BIR na matitingnan mo kung pumasok nga sa system ni BIR. So sa ngayon po, para maiwasan po ang red tape, dahil walang sistema, ang gagawin ni taxpayer, pupunta ng personal sa BIR at magpapavalidate ng kanilang records. But with this system, makikita mo na po, mag-work back mo na ano nagbayad ako, kung kailan ito, kung nag-file ba ako, nabayaran ba ang final, makikita na po ang lahat. So, because of that lesser manual intervention, maiiwasan na rin po ang red tape. And just in case lang po, no, saan po maaaring lumapit ang mga taxpayers po natin kung sakali man po na magkaroon ng technical issues habang ginagamit po nila itong taxpayer portal o meron pong mali sa kanilang records? Sa ngayon po, Ma'am Steph, dahil sa large taxpayers pa po sila, so kung nabuksan na po nila ang kanilang record sa portal, tapos may napansin ka, nakabayad po ako, bakit hindi nag-reflect? Or example, gusto ko mag-register, pero bakit hindi ako makaproceed sa aking registration? They can visit their large taxpayers office where they are registered, or they can send an email to the Customers Assistance Division of the BIR at contact_us@bir.gov.ph. And speaking po no speaking of technical issues, ano pa po yung mga maaari po no na matawag nating pain points na nais po na may address o tugunan ng BIR sa pamagitan po nitong digital platform na ito? So yun nga po yung fragmented system ni BIR, yung paulit-ulit na punta ng taxpayer at mag-manual process ng kanilang tax record. Kasi may mga kakulangan po sa visibility ng kanilang record. So dahil nga wala silang access saan ko to makikita, ito po ang gusto namin maitugunan na mapapadali ang compliance at monitoring rin on the end of the taxpayers. At syempre po no bilang ito po ay kasama no sa mga modernization masabi na modernization plans po no ng ating pamahalaan ay paano po nakahanay itong proyektong itong taxpayer portal sa layunin po ng Marcos Jr. Administration na gawing mas moderno ang serbisyo po ng ating pamahalaan? Ang Ma'am Steph, ito po ay nakahanay ang proyekto sa layunin ng administrasyon na gawing mas mabilis, responsive, transparent at digitally enabled ang serbisyo ng gobyerno. Ayon nga po kay Finance Secretary Frederick Go, ang taxpayer portal ay konkretong halimbawa ng pagtugon ng BIR sa panawagan ng administrasyon na hanapan ng solusyon ang mga pain points ng mamayan sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Dahil per phase po no ay syempre nakikita po natin yung mga ayun, mukhang naputol tayo. Tawagan lamang natin muli si Attorney De Los Santos dahil mahalaga yung mga huli nating tanong no para sa BIR para mas lalo nating makilala pa at malaman kung paano implement. Ayun, attorney, naputol tayo. Ulitin ko lamang po yung tanong po, no? Given na merong phases po no, ng implementasyon for the system nitong taxpayer portal, ay meron pa po bang plano ang BIR na magdagdag pa ng ibang serbisyo o features sa portal in the future? Yes po, bahagi na po ng future direction ng taxpayer portal ang integration ng additional BIR systems and services. Kung nakikita nyo po sa aming BIR website, marami po kaming BIR services. Kaya lang kung titingnan mo, napakarami sila pero hindi sila integrated. So ngayon, ang balak ng BIR, i-integrate po ang other systems and services sa taxpayer portal. So nakaangkla ito sa Improve as we go approach ng BIR, DARE's modernization program.
Eto na lamang po siguro, no, bago ko po kayo pakawalan, no, attorney, ano po ang mensahe, no, kabuuang mensahe po ng Bureau of Internal Revenue sa mga taxpayers na maaaring nag-aalinlangan, no, o hindi pa sanay sa paggamit po ng digital systems na maaaring in the future sila na po ang makagamit nitong taxpayer portal? So yes, Ma'am Steph, we are encouraging lahat ng taxpayers po at lalo na po sa large taxpayers kung saan tayo may initial rollout na gamitin ang taxpayer. Ito ay ginawa upang pagtibayin at mas maging simple at maginhawa ang compliance process. So kung may mga problema po sa registration, paano sa monitoring, bukas po ang BIR umalalay sa bawat hagbang ng digital transition. So we are encouraging also those who are already using systems to provide us feedback on how we can improve and refine the system. And with that po, maraming salamat po, Attorney De Los Santos, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Alam po namin na isang Sunday ito, it's a family day, pero syempre po ay nakasama po namin kayo dito sa ulitin po. God bless po at mabuhay po kayo. God bless po and magandang araw po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue o BIR, walang iba, kundi si Attorney Brianna K. De Los Santos. At tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, kaliwat ka ng investment pledges at mga bagong trabaho para sa mga Pilipino, bit-bit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa matagumpay na state visit sa bansang Japan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Higit pa sa pagiging produktibo ang resulta ng 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Nagbunga kasi ito ng $3.4 billion investment pledges mula sa mga pinakamaimpluwensya na Japanese business leader na nakapulong ng Pangulo sa linya ng turismo, pananalapi, digital technology, renewable energy, manufacturing, aviation, healthcare at telecommunications. Bukod pa dito, ang 56.3 billion peso investment na naselyohan rin ng Pilipinas sa pakikipagpulong ng Pangulo sa malalaking Japanese company sa linya ng semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing at shipbuilding. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito, inaasahang lilikha ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, isa lamang si Pangulong Marcos sa mga piling-piling world leader na nabigyan ng pambihirang pagkakataon na makabisita sa Imperial Palace at makaharap sa National Diet ng Japan. Sinamantala ng Pangulo ang mga oportunidad na ito upang ipabatid ang commitment ng Pilipinas bilang kasangga ng Japan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region, maging ang pagpapalago pa ng kooperasyon para sa patuloy na pag-unlad ng Tokyo at Maynila. Ilan sa mga kasunduang nalagdaan sa pagbisitang ito, ang kasunduan upang maiwasan ng double taxation na magpapalakas sa business environment at hihikayat ng mas maraming pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Pilipinas sa Japan na buksan at palawakin pa ang kooperasyon sa linya ng space development at application, artificial intelligence, energy security at supply chain facilities. Nalagdaan din ang kasunduan sa linya ng agrikultura at fisheries, pagpapaigting na access sa quality health services at human resource development. Habang nagkasundo rin ng Tokyo at Maynila na simula ng negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement at para sa Maritime Boundary Delimitation na magpapatatag pa sa defense at security cooperation ng dalawang bansa. Sa pagbisitang ito ng Pangulo, formal nang itinaas ng Pilipinas sa Japan sa isang comprehensive strategic partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Magbibigay daan lamang ito sa pagpapalawak pa ng ugnayan ng Tokyo at Maynila sa linya ng seguridad, maritime safety, infrastruktura, enerhiya, teknolohiya at kalakalan. Para sa isang ordinaryong Pilipino, nangangahulugan ito ng mas bukas na access para sa dekalidad na proyekto at programa, mga trabaho at kabuhayan at mas maraming oportunidad mula sa balikatan ng Japan at Pilipinas. Ang Japan ay isang tunay na kasangga ng ating bansa.
laging handang tumulong at makiramay. Sa state visit na ito, siniguro natin na ang pagyabong ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan ay tahasang maihahatid at madarama ng ating mga mamamayan. As our relations with Japan reach new heights under a comprehensive strategic partnership, I am confident that our cooperation will continue to deepen and broaden and will open new frontiers for the benefit of both our peoples. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tulad ng nabanggit kanina ay mahigit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan nating kasunod ng nakuhang 3.4 billion pesos na investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa bansang Japan. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez, short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunity, sabi ni Secretary Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar dito sa bansa. Wide-ranging aniya ang coverage ng mga negosyong pinag-uusapan gaya na lamang ng electronics, semiconductors maging ng shipbuilding. Natin doon yung mga jobs that will be created. Magkikreate ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kino-cover nito wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor to shipbuilding. The Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kasunduan sa buwis ng Pilipinas at Japan, mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng economic cooperation ng dalawang bansa ayon sa Finance Chief. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Pinuri ni Finance Secretary Frederick Go ang bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan laban sa double taxation. Ito ang nilagdaang renegotiated convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Ayon kay Go, isang malaking hakbang ito para palakasin ang ekonomiya at hikayatin ang pamumuhunan sa bansa. Nilagdaan ang kasunduan sa gitna ng opisyal na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng 70th year ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Layunin ng kasunduang alisin ang panganib ng double taxation at gawing mas malinaw at mas mura ang negosyo para sa mga Pilipino at mga kumpanya. Sa ganitong paraan, bababa ang gastos sa negosyo at magkakaroon ng mas malinaw na pamantayan sa pagbubuwis para sa mga individual at kumpanya. Inaasahan din itong palalakasin ang kalakalan at pamumuhunan, lumikha ng dekalidad na trabaho at tuloy-tuloy na pasiglahin ang ekonomiya, lalo na sa isa sa pinakamalaking kasosyo ng Pilipinas sa ekonomiya, ang bansang Japan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakatataba ng puso. Ganito inilarawan ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez ang damdamin ng delegasyon sa naging pagtanggap nina Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gomez,
maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganitong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya'y pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang ganoon na lang ang paggalang at pagrespeto sa Chief Executive bilang isang world leader na nirerespeto hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganong state banquet. At kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo. Si Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, isang testamento ng matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang palad din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lamang sa mga usaping pang-ekonomiya kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na kinikilala rin ng bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 na yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, ang mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga sinabi din ni Pangulo during the Filipino community event. And they have done so much here in Japan in many aspects of their contributions through the past how many years? 20, 30 years here in Japan. The Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang sisimulan ng negosasyon sa isang kasunduan na may kinalaman sa lalo pang pagpapalakas ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ito ay ang agreement tungkol sa General Security of Military Information Agreement, gayon din sa delimitation of maritime borders. Sa kanilang joint press conference ay binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang nasabing mga kasunduan na aniyay hakbang para mapalakas pa ang defense cooperation ng Japan at Pilipinas at matiyak na mapapanatili ang rules-based maritime order. Kasama din sa anunsyo ang mas pinataas pang level ng partnership ng dalawang bansa na mula sa pagiging strengthened strategic partnership ay ginawa na itong comprehensive strategic partnership. Ipinapakita niya ng milestone na ito ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan sa gitna ng mga hamong kinakaharap sa kasalukuyan. I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. We jointly announce the commencement of the negotiations for the General Security of Military Information Agreement, as well as for the delimitation of our maritime borders. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. kung saan sinabi nitong mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak sa Pilipinas. Natalakay din ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-i-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agri-tech na makatutulong sa sektor ng agrikultura. Pag-usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually nung March last year sa Pilipinas, sa Davao region ng trials and it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa. Si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mayroong mga raw information silang natatanggap hinggil sa mga umano'y istrukturang itinatayo ng China sa Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal, ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginawa ni Secretary Teodoro ang pahayag sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore. May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko, ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area. No? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, binabantayan nito. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi makapaniwala sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Kabilang na dito ang gun-related incident noong Mayo 13 na ayon sa Pangulo ay peke, maging ang pagbibigay proteksyon kay Senador Ronald Bato de la Rosa na mayroong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC hanggang sa pagsusulong ng mosyon na baguhin ang Senate rules upang mapahintulutang bumoto sa pamagitan ng teleconferencing ang isang senador at maging ang pagwo-walkout ng minority bloc. Sabi ng Pangulo, hindi niya lubos maisip na bababa sa mga ganitong pangyayari ang mga kaganapan sa Senado. Wala naman ani ang mga ganitong ganap noong panahon na naging isa rin siyang mambabatas. Ayon pa sa punong ehekutibo, paano magagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin kung tila nagpepersonalan na, mababaw na mga usapan, wala nang bigat ang mga palitan ng punto at kumukupkup pa ng mga pugante. Umaasa naman ng Pangulo na maayos rin ng Senado sa lalong madaling panahon ang kanilang hanay. Putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, mas pinalawak na Z-benefits isinusulong ng PhilHealth. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine. Para sa mas malawak na serbisyong medikal, sinusulong ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagpapalawak ng kanilang mga benepisyo, kabilang ang PhilHealth Z-benefits. Ayon kay Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, from womb to tomb ang lawak ng serbisyong ibinibigay ng ahensya at patuloy pa itong palalawakin upang mas marami pang makinabang. Nasa plano po natin ngayon ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-benefit package for ovarian cancer, and to review our current Z-benefit cervical cancer. Ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito i-review natin para po siya ay ma-expand din. Paalala ng PhilHealth, bagamat bukas ang serbisyo sa lahat, kinakailangan pa ring maging miyembro at magkaroon ng PhilHealth Identification Number. Ang PhilHealth Z-benefits ay programa para sa mga pasyenteng may malubhang sakit at magastos na gamutan. Sakop nito ang bayarin sa ospital, gaya ng gamot, professional fees at mga laboratory procedures. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan namang maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa bugson ng mga regional news, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugson ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 2,000 delivery riders sa Rehiyon 2 na abutan na rin ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Iga i 2099 nga delivery rider ta Intero Rehiyon 2 inayawatan nga na ta Cash Relief Assistance o CRA nagafuta Department of Social Welfare and Development. Ira nakaalawa ta daga 5,000 nagafuta aid to individual in crisis situation o AIX fund na ahensya. Ilistahan ay nagafuta database sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Under the logistic companies ira na kofun na DSWD tapang i-identify ta rider ira. I-cash relief assistance para ta delivery rider ira ofun na gobyerno tapeno maski ko na si masasanan idamo na gastos da ta gasolina, gafu ta gyera ta Middle East. Yato ni balita na gafu ta syudad na Tuguegarao si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Georisk PH ng Department of Science and Technology o DOST ipatutupad sa lahat ng bayan ng Benguet upang mapalakas ang disaster resiliency ng probinsya. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Ti probinsya ti Benguet, ti kaunaan a probinsya ti Pagilian, apaka ipatungpalan ti Georisk PH kalpasan a pinirmaan dagiti 10 ket 3 ang munisipyo ti Memorandum of Agreement iti Department of Science and Technology para iti pannakapasaya at ti disaster preparedness. Babaan iti Georisk PH maipaay kadagiti lokal a gobyerno dagiti scientifico a datos ken ramit a makatulong a mga miris kadagiti peggad ken makaaramid kadagiti plano sakbay agdama ken kalpasan dagiti kalamidad. Kinuna ni DOST Baguio Benguet Director Dr. Sheila Marie Senga Claver ada ito ikat may sa napateg nga adang tapno agbalin a disaster resilient ti probinsya. Ginuguyo-guymat ni DOST CAR Director Dr. Nancy Bantog dagiti LGUs asiguraduan ti tuloy-tuloy a panakausar ti Georisk PH tapno maprotektaran ti biag ken pagbiagan dagiti umili iti panawan dagiti kalamidad. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Catanduanes, nakiisa sa Serbisyo Caravan at Peace Dialogue sa VIRAC. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Naging parte ang Catanduanes BJMP sa ginibong Retold Community Support Program kan DILG Catanduanes sa irarom kan convergence of programs, projects, and activities for peace para sa taong 2026. Ginibo ang Serbisyo Caravan as in solution-seeking table dialogue sa Barangay Biga, Virac, Catanduanes como parte kan mga lakdang ngani nga labi pang mairani ang mga serbisyo kan gobyerno sa komunidad. Nanauman ang mga tauhan kan BJMP nin mga impormasyon dapit sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Drug Advocacy Campaign, Anti-Smoking Campaign, asin mga kwalifikasyon para sa mga mauot na maglaog sa propesyon nin penolohiya. Pigatindiran man ang programa nin manlain-lain ng mga pamayo asin mga representante gikan sa mga ahensya kan gobyerno asin non-government organizations na obhetong pakusugon ang katuninungan, kamalayan kan namamanwaan asin paghahatod nin mga serbisyong pampubliko sa komunidad. Sigun sa BJMP, parte ini kan padagos sa napakikisumaro sa mga programang nagtataguyod kan seguridad, kaunlaran asin masalbadong pamayanan sa bilog na Catanduanes. Gikan sa RP VIRAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 40,000 tree seedlings gagamitin ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa Urban Greening Initiatives. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Gamiton sang Iloilo City Government ang may 40,000 ka seedlings ang nagkalain-lain nga native kag fruit-bearing trees sa malapnagon nga pagpananom kag iban pa nga urban greening initiatives. Ang seedlings ginkuha pa sang Iloilo City Government gikan sa DNR Nursery sa Tangalan, Aklan kag nag-abot sa Iloilo City sang Biyernes. Ginpayag ni Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office, nga yara sa 100,000 ka seedlings gikan sa DNR ang ilang nga paggadalon sa Iloilo City. Agud gamiton sa 3 growing projects sa idalom sang Project Transform. Ang seedlings ipananom sa plaza,
esplanade, parks kag iban pa nga open spaces sa syudad. Ang malapnagon nga pagpananom sang kahoy kag paglabot sa target nga 30% nga forest cover sa Iloilo City ang ginatan-aw nga long-term solution nga sabat sa mataas nga heat index sa syudad dala sang urban heat. Umpisa Hunyo magapadayon ang tree growing project sa syudad agud magpananom sa nagkalain-lain nga area. Hindi lang agud mapanubo ang temperatura kundi agud ma-improve ang air quality sa syudad. Mula sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 21 million pesos na budget inilaan para sa Duao Davao 2026 ngayong buwan ng Hunyo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao. Gibutyag sa City Tourism Operations Office o CTOO nga mokabat sa 21 million pesos ang total budget nga gigahin alang sa selebrasyon sa Duao Davao 2026 nga ipahigayon karong bulan sa Hunyo. Sumala ni Julito Termis, ang acting head sa CTOO. Amo ang pondo gamiton alang sa mga nagkadaiyang kalihukan lakip na mga cultural events, sports tournaments, Pride Month activities, film screenings, art festivals, street festivals, San Pedro activities, marketing and promotions, ingon sa logistics and event operations. Gibutyag usab niini nga dili lang city funds ang gigamit sa maong selebrasyon tungod kay adunay mga suporta gikan sa mga private sector sponsors and partnerships aron sa papadaghan ng mga aktibidad bisan limitado ang resources sa syudad. Dugang pa, mas gamay karon ang budget kung itandi sa milabayng selebrasyon apan gipalapdan gihapon ang kalihukan pinaagi sa maayong koordinasyon ug suporta gikan sa mga partners and stakeholders sa tourism sector. Kabahin sa mga gipaabot nga kalihukan karong tuiga ang pickleball challenge, volleyball, cheer dance ug e-sport tournaments, cultural walks ug uban pang art ug lifestyle activities nga gidisenyo aron makadani og mas dagha ang turista. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosha alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Sinusulong sa Bangsamoro Parliament ang mga panukalang nag-aalis ng mga restriksyon batay sa sa pagiging pagkakamag-anak sa mga kandidato at nominado ng partido. Ang kabangulat ihatid naman sa atin ni Alvidad Bashir. Duti man na proposed bill si isa Bangsamoro Parliament may pantag ko mga pangitaban para ko mga rules sa gupid pa na importante aparenta para ko kitab sa kapag-eleksyon si isa Bangsamoro Region. Isa rin din nagyang ko to pangitaban na makasisinganin ang ma-amend so Bangsamoro Local Governance Code. Ayamala na mapakada so matataguro na rules, may pantag ko kapag disqualified ko mga pamilya agutungan na yung mga incumbent local officials. Dataro karuma, Lucas, wata agumarani tunganay niyan. So ikadua proposed bill na makasisinganin na alinan o di ng baguon so Bangsamoro Electoral Code, kabuya proposed bilaya na mapakadaiyan so rules, adi kapakay so political party ang mag-assign sa mga candidates iran na pamilya iran ang takamaran niya tunganay si kumakaon to the official. Kabusa o mga authors, sagyang kanal na mga proposed bills na mapan kabuyatano so kada o political dynasty wanaw gaid na di makaayon si kupangitabo na Pilipinas anta kaso constitution tano. Piyakatanaw mga authors, sagyang kaya proposed bills na nabakunaya katalikod ko afta o manisa amada
So political dynasty kaaya malasingan niniran na mibigay so bitira saya si isa Congress sa kapapatutan si Kugalba kakapangbuel sa pangitaban mi pantag sa eleksyon agupad pa ng mga bitirayron si isa Barm ako sa Intero a Pilipinas. Mula sa Iligan City, ako si Alwida Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang lalo pang bumilis ang inflation ng bansa ngayong Mayo at posibleng umabot sa pinakamataas na antas sa halos 4 na taon. Sa month-ahead forecast na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, tinatayang papalo ang inflation sa 7.1% hanggang 7.9%. Mas mabilis ito kaysa 7.2% noong Abril at kung aabot sa upper end, magiging pinakamataas mula pa noong Nobyembre taong 2022. Ayon sa BSP, nagtulak sa pagtaas ng presyo ang mas mahal na bigas, gulay at karne, pati ang patuloy na paghina ng piso. Bahagyang nakabawas naman sa pressure ang rollbacks sa fuel, mas murang isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Iaanunsyo ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation rate para sa Mayo sa Hunyo 5. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalong lumala ang business sentiment sa bansa nitong Abril ayon sa pinakabagong ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bumagsak sa negative 35.8% ang Business Confidence Index mula negative 24.3% noong Marso. Hudyat na mas maraming kumpanya ang pessimistic kaysa optimistic. Ayon sa BSP, malaki ang epekto ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nagpapanatili ng mataas na presyo ng langis, dahilan para tumaas ang operating cost at humina ang purchasing power ng mga consumer. Isinagawa ang survey mula Abril 7 hanggang 30 na may 507 respondents mula sa buong bansa. May 49.9% response rate ito at margin of error na plus-minus 6.1%. Matatandaang umakyat sa 7.2% ang inflation noong Abril, ang pinakamabilis sa 3 taon dahil sa pagtaas ng global fuel prices na nakaapekto sa pagkain, lokal na petrolyo at utilities. Sa taas ng presyo, ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 sentimo ngayon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng makahinga ng maluwag ang mga motorista sa unang linggo ng Hunyo dahil inaasahang magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng malalaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa datos mula sa Mean of Platts Singapore, average ng foreign exchange at gastos sa shipment mula Mayo 25 hanggang 29, sinabi ng isang source sa oil industry na nakikita ang sumusunod na rollback. Mababawasan ang presyo ng diesel ng 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos kada litro, habang matatapisan naman ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng gasolina. Ayon sa industry source, ang malaking rollback ay bunsod ng pagluwag ng tensyon at mas positibong pananaw sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdulot ng pag-asa sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo.
Naglalabas ng opisyal na price adjustment ang mga fuel firm tuwing Lunes at ipinatutupad ito kinabukasan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinuspinde ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF dahil sa umano'y seryosong issue sa pamamahala at paglabag sa regulasyon. Ayon sa FIVB, kailangan ang agarang aksyon para protektahan ang sport at tiyaking prioridad ang mga atleta. Kasunod ng pagpapatalsik kay Ramon Tatsuzara, si Tony Boy Liao na ang bagong pinuno ng PNVF, bagamat nananatili si Susara bilang presidente ng Asian Volleyball Confederation. Bumuo rin ang FIVB ng ad hoc committee para pansamantalang pamunuan ang PNVF at tiyaking handa ang national teams sa mga nalalapit na torneo, kabilang ang Women's Volleyball Nations League sa Hunyo. Inaasahan namang susunod ang Philippine Olympic Committee at formal ding sususpindihin ang PNVF sa kanilang General Assembly sa susunod na buwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Barangay Ginebra at Token Text na muling magharap sa Commissioner's Cup Finals habang pareho nilang susubukang isara ang kani-kanilang semifinal series sa Game 6 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Inaris Center sa Antipolo ngayong linggo. Galing sa momentum-shifting Game 5 wins, unang susubukan ng Ginebra tapusin ang rain or shine sa hapon habang tatangkain naman ng TNT Tropang 5G na in-knockout ang Meralco sa main game sa gabi. Pero kahit si isang panalo na lang ang kailangan, aminado ang parehong veteran coaches na pinakamahirap ang mag-close out, lalo na laban sa mga koponang sanay sa do or die gaya ng Meralco at rain or shine. Maganda naman ang takbo ng TNT lalo't bumalik na sa forma si Chris McCullough na sumabog ng 42 puntos, 17 dito sa final quarter habang mas nagiging komportable na sa sistema ng koponan. Sa panig ng Ginebra, paalala ni Coach Tim Cone na hindi pwedeng kampante ang Kings laban sa Elasto Painters. Galing ang Ginebra sa 101-94 win kung saan bumaon sila ng 16 na triples, malaking pag-angat mula sa 5 na ipasok noong Game 4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpasiklab sina Barbie Jamili at Kai Cepada bilang top performers sa 2-day Premier Volleyball League o PVL Draft Combine na ginanap nitong Huwebes at Biyernes para sa 2026 Rookie Draft. Sa Day 1 sa Gameville Ballpark, nanguna si Jamili sa 10-meter sprint, Pro Agility Test at Hop Test RSI. Samantala, si Eliza Solomon ang may pinakamataas na vertical reach habang si Nina Itang ang nanguna sa approach jump. Pinakamataas naman sa counter movement jump si libero Lara May Silva. Nagpakitang gilas din si Cepada na pumasok sa top 5 ng 6 na drills, kabilang ang second place sa sprint at counter movement jump. Ayon kay PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo, mataas ang athletic level ng draft class ngayong taon. Sa Day 2, naglaro ang mga aspirants sa kani-kanilang posisyon sa scrimmages. Gaganapin ang PVL Rookie Draft sa June 3, kung saan Galleries Tower ang may hawak ng first overall pick, kasunod ang Capital One, Choco Mucho, Zeus Coffee, Akari, NX-led Farm Fresh, PLDT at Creamline. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng
palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Drizzle Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga reports mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.